dito po nakasalalay. Kumbaga, dahilan po si Jesus, everything, ang yung the same power that raised Jesus from the dead lives in us. Ibig pong sabihin, we have the capacity, meron po tayong ability to reach our full potential. Gusto niyo ho ba maging high-rise building? O satisfy na ho tayong maging bungalow lang, yung first floor level. Alam po ninyo, napakahalaga po ang foundation. Kapag nakikita niyo ba yung mga high-rise buildings sa Makati? Ibig pong niyang sabihin, napakalalim ho niya ang parang hukay or yung pinaka-foundation niya napakalalim. So, ibig pong sabihin, since bawat isa po sa atin, narito ho sa atin, sabi nga, we are the temple of God. So, ibig pong sabihin, ako, si Nanay, si Katie, lahat po tayo, lahat ng mga bata po rito, bawat isa ho sa atin, ay mayroong ability, mayroong capacity na ma-maximize po natin ang ating full potential, but it depends how we will build our building. Kaya nga po, sabi po ni Apostle Paul, but let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Doon po sa talata na ating binasa, ay meron pong mga choices ng materyales na dapat po nating gamitin. Ano yung mga materyales na yon? Gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Ano ho ba ang dapat nating i-build? May tinutukoy ho ditong building at meron ho mga materyales. Bago ho tayo mag-construct, ano ba ang dapat nating i-build? Kasi may building na may mga binigay na materyales na dapat nating gamitin. Ano ho ba ang dapat nating i-build? Una, ay ang ating pong relasyon sa Panginoon. Alam naman ho natin na bago tayo nakakilala sa Panginoon, marami ho tayong mga naging karanasan na nakapag-damage emotion, marami hong mga bagay na dapat ho nating i-reconstruct. Una, yung nga po yung sa relasyon natin sa Panginoon, at ang pangalawa ay yung ating faith. Na ito ay lumago at marating ang full potential na sabi nga ni Pastor June na anino lang po natin. Meron na hong mga may sakit na gumagaling. So, paano ba tayo magbibuild? So, sa 1 Corinthians 3:12, nabanggit na ho doon yung mga materyales na dapat po nating gamitin. Ito po yung silver, gold, precious stones, wood, hay, and straw. Depende na ho sa atin, sa bawat isa sa atin, kung ano yung choice na pipiliin natin. Now, buksan ho natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verses 19 and 20. Sa Matthew chapter 6, sa Matthew chapter 6, verses 19 and 20. Sabi po dyan, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Sa talata po na ating binasa, ay inutusan mo tayo ng Panginoon, do not lay up for yourselves, para po sa atin, treasures on earth, na kung saan ang kalawang, ang insekto na to, yung moto, maliliit siyang insekto na naniniranon siya at nangingitlog sa damit, at ang magnanakaw ay nakakapasok. But ang sabi po dyan, but lay up for yourselves treasures in heaven. Ano po ba yung mga treasures in heaven? Ang mga treasures po in heaven ay gold, silver, at mga precious stones. Yun po ang mga treasures in heaven. At yun daw po ang i-lay up natin for ourselves. Sabi niya, lay up for yourselves treasures in heaven. So, ibig pong sabihin, ang sabi po sa Psalms o sa book po sa awit, that the word of the Lord is more precious than silver and more costly than gold. So, ibig pong sabihin nito na ang lahat po ng salita ng Diyos na naririnig po natin dito at nababasa po natin sa Biblia, ito po ay mga bricks na dapat po nating ikamada sa ating pong building. Bawat pangako po ng Panginoon, nakikita niyo ba yung mga hollow blocks? Halimbawa ho dito, nung hindi pa ho yan sinisiment, yung pinapakitadahan, meron po mga hollow blocks, pinagpapatong-patong, para ho yan ay mabuong isang wall. Ang salita po ng Diyos ay bricks, made of precious stones, na kung isasalansan lang po natin, kung yun ang gagamitin natin, our emotional wall, our physical wall, ito po ay magiging matibay at magiging matatag. Subalit, ano po kadalasan ang nangyayari sa mga Kristiyano? Matagal na po sa Panginoon, pero nakakapakinig lang ho ng salita ng Diyos. Nakakakuha lang ng mga bricks ay every Sunday. So ano ho ang mangyayari sa kanyang building? Isipin nyo na lang ho, kung every Sunday lang ho tayo nagpapalitada, ano ang itsura ng ating building? Baka ito lang na wall na to ang buo, or baka yan lang na wall na yan ang buo. That's why the enemy easily break in, the enemy easily steal sa ating kalusugan, sa ating mga joy, because our wall, our building is still unfinished. Siyempre, paisa-isa lang na verses, hindi tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Paisa-isa lang ang nabibuild natin, itong wall muna na to. O baka hanggang dibdib lang, hanggang dibdib pa lang ang natatapos natin. That's why, kahit anong oras gusto magnakaw ng kaaway, nananakawan ho tayo. At nabibless nga pa ako kay Sister Heidi kasi, tingnan mo, yung kanyang physical wall, unti-unti niya na nabibuild, kaya yung sakit tumatalbog na lang. Yung ating emotional wall, ang bilis nating, kumbaga, maemosyon. Baka madali ho tayong matukso ng kaaway. Bakit? Ibig pong sabihin yan, our emotional wall is not yet established.
Bukod pa sa mga entrance. Bukas pa yung entrance natin. Ang entrance ho natin ay ang ating 5 senses. Ating mata, ating mga pinapanood, ating mga pinapakinggan. Yun ho ang ating. Kaya nga ho sabi ni Apostle Paul, take it how he builds on it. Sabi, do not lay for yourselves treasures on earth. Ano ba itong mga treasures on earth na to? Ito ho yung mga panandaliang aliw lamang. Ito ho ang made of wood, hay, and straw. Na sandali lang ho na anuhan ng apoy, ang bilis kong masunog ng isang gusali. Tingnan niyo ho kapag ang building is made of stones. Kahit na nga hindi precious stones, yung hollow blocks, hindi mo yan basta-basta nasusunog. Pero kapag ang isang gusali is made of wood, kagaya nung nangyari sa Nabotas, isang ilang minuto lang, ang dami nang nawala ng bahay, it's because ang ginamit po nilang materyales ay wood at yung, Tagalog ang siguro, mga bamboo. That's why, nakadepende ho sa atin how we build that temple of God. Alam po ninyo kung gaano kabuti ang Diyos, kahit kung sira-sira yung kanyang tinitirhan. Alam niyo ho ba, pinanahanan pa rin ho tayo ng Diyos. Doon ko ho nakita kung gaano kabuti ang Diyos. At siya na ho ang nagtrabaho para sa foundation natin.